nagkaroon ba ng pagkakataon na mayroon bang nag-report sa akin na yung mga bata sinasaktan ko, or may mga bata may ginagawa akong hindi maganda? Wala. Diba? Yun nga kasi nga hindi nila alam yung totoong nangyayari everyday. Sa vlog lang nila nakikita. Ganoon. Kaya nga, sabi ko nga, ayan, kagaya may nag-report na sa atin sa DSWD, di haharapin ko kung ano man. Pero syempre, wala naman tayong ginagawang masama, tayo matatakot, di ba? Oo. Nakita niyo si Wesley Saka kan hindi na yan, at least yan, na-validate ka naman na hindi totoo yung mga ano. mga allegations sa atin. Ayun po natin po si Madam. Madam, ano nangyari? Ba't andito ka sumusugod ka? Ayaw mo ipakita yung bisita natin na taga DSWD. Oo, nakauna to. May taga DSWD sumugod dito. Kala ko na... Pagpunta ko kanina dito, pumunta yung asawa ko. Tapos, dali lang. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ako, nandito po tayo sa bahay at pagbaba ko pa lang, okay, pagod na pagod. Galing po ako sa trabaho. Abay, meron pong si Lenlen pumunta dito at sabing ganun meron daw DSWD dito na nagpunta. Ay ayaw daw, sabi nga bumalik na daw kasi wala ako. Ngayon, pagpasok ko dito, yung ganda na to ang nakita ko. From head to foot. Ang barangay kapitan. Bausi. Bausi. Ano bang title mo sa barangay? Barangay Bausi. Ano may barangay Bausi? Violence against women and children. Ay, ikaw pa lang may hawak noon. Akala ko dati batuta ang hawak mo. Pwede rin. Pwede rin batuta. Pwede rin. Oo. Around. Nagulat nga ako, pagpasok, ikaw nakita ko. Tapos sabi nga ganun nila, meron DSWD yung nagpunta rito. Oo. Ano ba yung ano ba tinawag kami? Pinuntahan ka niya? Ni Sir? Tumawag, Validate ko kung totoo yung mga ano sa'yo. allegation. Ano ba yung mga allegation? Tulad ng? Agad yung human trafficking. Oo, yung mga ganun. Human traffic. Huwag mo na yan. Oo, yung mga ganun. Oo, kasi andito ngayon si Sir at kinakausap tayo. Pero tinanong ko sa kanya kung okay lang i-video about dito. And sabi niya okay naman daw. Na may nagpunta dito. Andito siya ngayon actually. Dalawa sila. Tatlo kasama yung nagda-drive. Ngayon, may DSWD dumapunta rito at sabing ganun ay merong report sa atin about sa human trafficking, ganyan na hindi naman na sa akin. Hindi na ako nasusurprise kasi alam ko naman na sa social media, syempre may magagawa ng ganun. So, wala, in-interview lang tayo regarding sa mga allegations sa atin. Pero sa mga napag-usapan naman namin ay kung ano man yung napag-usapan namin, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Pero ayan, ikaw ang kasama na nung time kasi na, di ba, si Chamami, kilala mo si Chamami. Nang nakita mo si Chamami dito, nakita mo sa natin sa barangay, di ba? Lilinis-linis, kakain, feeding program, ganyan tayo, di ba? Kain lugaw, kain ng sopas. Nagulat nga ako na meron na palang nag-report sa akin sa DSWD. Iba ba yun? MSWD. Ano sila? So pagka dito sa atin yan sa resito, sa DSWD na yun. Oo. Kaya nga, nagulat ako na merong report sa akin. So, ayun, nandun sila, ayun, si Kuya. Ano ba, tinatanong kanina siya kung merong report ba ako sa may barangay, yung kabot kay Wesley. Wala. Oo. Ano man. Actually, kaya naman punta sila dito para sa, about sa ni Wesley. Siyempre si Wesley minor de edad, 16 years old pa lang. So may mga nag-report ng hindi maganda sa akin. At siyempre ikaw alam mo yun, nagulat nga ako. So sabi ko nga, at may complaint sa akin, lalo na pag sa social media lang or may email lang, hindi pwedeng pagbasihan yun. At ang bawat video natin na ginagawa ay mayroong pong pahintulot ng nanay. So happy lang sa mga ginagawa natin. And then, merong sinabi kanina na parang ako ang nag-uudyok na magka-girlfriend si Wesley. Parang ganoon.
Pero ang totoo, nakita niyo sa video na ako mismo ang nagsabi na hindi siya pwedeng mag-girlfriend kasi ang priority niya ay mag-aral dito sa Pilipinas. So, may mga question lang po si Sir regarding sa atin dito. At kanina nga sumusuba si Lenny, sabi niya may DSWD dito. Sabi ko, hindi na ka rin kasi ako masyadong hindi ako sa mga ganito kasi marami na pagkakataon talaga na sa immigration nga lang, ilang beses ako na-interrogate eh. Pero sabi ko nga hanggang malinis yung ating puso sa pagtulong, yun naman ang eh. So, whether merong gumawa ng hindi maganda sa atin, lalong ganito, actually isang abala ito kasi sa atin dahil sa halip na marami pa tayong magagawa may mga ganito talaga namang nakakasakit ng ulo pag ganyan at nakakainis pagka pinagbibintangan ka ng mga ganitong wala ka namang ginagawang masama, human trafficking daw sila ang may gustong pumunta dito at na-clear naman na yan kasi sabi ko nga sa inyo ilang beses na ako na ng immigration kaya kumbaga hindi na sa akin bago yung ganito. So kainitang tapatan dito. Kaya at least hindi na naipaliwanag lang natin kayo. Kaya at least nabali din kayo. Kung hindi. Kaya nga, kung ano man yung at least yung interview naman sa atin, nasagot naman natin yung totoo naman talaga. Kahit kayo mismo, kung meron akong ginagawang hindi maganda kay Wesley, automatic, magreklamo sa barangay. Kasi barangay unang nakakaalam yung talagang yun nga. reklamo. Kaya nga. Siyempre, meron rumikta na sa Pag kasi usually kasi dito ate, pagka nasa social media ka, hindi natin may iwasan yung mga taong nagagalit sa atin. Kasi hindi lahat ng ginagawa natin ay maganda sa paningin ng ibang tao. Yumaman ka sa pag-ano ng ganyan, mayaman ka naman talaga. Hindi. Chef, Kasi sinasabi mo na gano'n, huwag ka nang, baka akala hindi kasi nila kilala. nakakatulong. Hindi kasi nila kilala ako dito sa San Isidro. Kaya pakikilala na nga kita. Huwag mo na sabihin. Pamilya ni Pamilya ni Don Mayaman. Ramon. Hindi naman yun nga po dito kasi sa amin sa Santo Cristo. Halos magkakakilala po lahat ng mga tao. Kaya alam nila yung pinagmula namin at pinagmula ng family ko. So ano man yung mga allegation po sa atin. At ito po ay yung video po na to about po sa pagre-report sa atin sa social media sa mga ginagawa natin. And then mga question naman dito is kung kailan nakilala sila Wesley, sino ang bakit sila nagpunta dito, anong ginagawa nila dito, may ginagawa ba nanay, ganyan. About po yan sa buhay ni Wesley at saka ni Joanna sa Pilipinas. So marami talagang mag-report sa atin kahit dati pa, nung po time po ni Chamame, bago kami makarating dito, mas matindi pa po yung inabot namin sa immigration. Almost 5 or 4 hours po akong nandoon at ayaw kami palabasin ng Pilipinas. At ang kaso ko ay human trafficking. Pero dahil salamat sa vlog kasi alam ng mga tao kung sino nagsasabi ng totoo. And then hindi pwedeng pagbasihan lang yung email. Mas maganda nga po tao mismo ang magrereklamo at haharapin ko kung sino yung tao na magrereklamo sa akin. Ang sabi ko nga ay kapon galing ako sa Tarlac, usap ko yung abogado at meron po tayong sasampulan na isang natin na nagagalit sa atin. At syempre hindi laging tatahimik lang po ako at hindi po ako lalaban. So may mga kaso po tayo na isasampa sa taong naninira sa atin. Pero sabi nga ng attorney, okay lang sabihin yan basta huwag ka magbanggit ng pangalan. So yun po. At sa buhay naman ni Wesley tsaka ni Joanna, karapatan nila na kung ano man ang maging gusto nila sa buhay nila. Especially sa buhay dito sa Pilipinas na naibigay natin yung best para sa kanila. If ever na ayaw na nila dito sa Pilipinas, tayo mismo ay bibili ng ticket sa kanila. Kahit bukas po pwede tayo bumili ng ticket para sa kanila. Ang tayo po mula sa Equatorial Guinea, alam niyo po yung buhay namin doon kung gaano kahirap ang buhay ni Wesley mula pa noon na hindi talaga halos nakapag-aral. At kung tutuusin nga po mga amigo, ang sabi yung mga child labor, mga ganyan. Si Wesley po ang nakaranas ng ganyan sa bansa nila. Sa totoo lang po kasi siya nagka-car wash sa maghapon para may mabili lang na bigas para sa mga kapatid niya. Nag-aalaga ng bata and then siya ay nagkakargador
sa Equatorial Guinea para lang may mabiling pagkain para sa kanyang mga kapatid. Naranasan niyang buhay dito na masaya at buhay dito na komportable. Kaya ano po ba ang nanaisin natin? Na tama po ba na magre-report tayo na sa mga ginagawa natin sa kanya? Or ibalik natin sila sa bansa na kung saan ay wala silang pag-asang magkaroon ng magandang future. So ikaw, tatanungin kita. Ikaw ang head ng ikaw tatanungin ko. 'Di ba may nag-report na sa akin dito? Siyempre kilala mo naman ako. At mula nung nasa dating sila Chamame, 'di ba? Nakilala ko kayo. Nagkaroon ba ng pagkakataon na mayroon bang nag-report sa akin na yung mga bata sinasaktan ko or may mga bata may ginagawa akong hindi maganda? Wala. 'Di ba? Yun nga kasi nga hindi nila alam yung totoong nangyayari everyday, sa vlog lang nila nakikita. Ganoon. Kaya nga sabi ko nga kaya may nag-report na sa atin sa DSWD. Di haharapin ko kung ano man. Pero syempre, wala naman tayong ginagawang masama, tayo matatakot, di ba? Oo. Nakita niyo si Wesley Saka hindi na yan, at least yan, na-validate ka naman na hindi totoo yung mga allegations sa atin. Ang inaano ko kasi dito na syempre, kagaya niyan, si Wesley pagpasok dito. Kung yan namamaltrato, may ginagawang hindi maganda. Hindi yan pupunta dito. Opo, matatakot siya. Hindi yan mag-aaral dito. Hindi yan Tapos ang uuwi na sa kanila yan. Oo, sa uwi. Yun nga ang inaano. Kaya yun ang mahirap sa mga Pilipino, especially pagka hindi na, kung ano lang nakikita nila sa video, doon lang sila nagre-react, pero hindi nila nakikita yung totoong sitwasyon na nangyayari. Syempre, kilala na naman nila Pero ako, actually, kilala ko naman halos yung may mga nag-report, marami. Kaya lang, hindi natin nga pwedeng pagbasihan yung report lang. Kahit saan kasi bagay na meron talagang taong May taong hindi magugustuhan yung ginagawa natin. Kahit nga ano gawin mo na maganda, may makikitang Sige po. Ayun po mga amigo, umasta yung taga DSWD regarding po yun sa pagre-report sa atin. So syempre, tayo naman sabi ko nga itaas no tayong tatayo at sasabihin ng katotohanan. At sabi ko nga sa inyo, nagulat nga sila kasi pagpasok pa raw nila dito, sabi nga nun ng taga DSWD. Pagpasok nila dito, nakita agad niya si Wesley. So alam na alam nila kung ano yung reaksyon ng bata, kung bakit punta tao. Wala, masaya pa parang normal ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga amigo, sa akin, ang masasabi ko lang ay gagawin ko yung alam ko na makakabuti para sa mga bata, para sa bata at kay Juana. Gagawin ko yung best ko para magkaroon ng magandang future sa West dito. So ano man yung irereklamo sa akin, i-complain sa akin, ay aking haharapin. At sa tagal-tagal na ng panahon, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nabibigla sa mga ganitong pangyayari. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng bawat motibo ng bawat isa. So sabi ko nga sa inyo, sa tagal-tagal na ng kasama ko mga Afrikano, wala akong hinangad na ikasasama nila. Puro kabutihan para sa kanila. At yon ang nakikita natin ng iba. Pero yung iba, ang nakikita ay yung mga bagay na pagkakamali natin. So ano man yung ibinibintang sa atin, mapapatunayan naman sa huli. So yun, nakakagulat lang na talagang pumunta pa dito. Pero ang maganda nga kasi ginagawa nila yung kanilang trabaho, yung DSWD, para sa kay Wesley to, dahil minor de edad, para sa welfare ni Wesley. Yun naman ang mahalaga, yung gawin nila yung kanilang trabaho. At kung ano man yung tanong, ano man yung anong nakikita nila dito, sabi nga ganoon bakit sabi nga ganoon ni ate, yung taga barangay, bakit ginagawa yung ganoon, tayo dito sa barangay natin masaya, sa barangay natin walang problema, di ba?
yung mga ibang tao na nanonood ka ako kasi syempre hindi magugustuhan lahat ng ginagawa natin, sabi ko sa kanya. So yun po mga amigo, at sabi nga ganun ano man mangyari, basta ang puso mo ay malinis at walang hidden agenda sa pagtulong, yun po ang in the end ay kabutihan pa rin ang mananaig. Yun po mga amigo. So muli maraming salamat po, at tayo ay gagawa ng mabuti para sa kapwa. Salamat po mga amigo, God bless po.